Ay, this is the part 2. Panganim, don't push yourself in activities na hindi mo naman gusto just to be in sa grupo. So, ganyan kasi ako dati. Parang pinupush ko yung sarili ko sa activity na hindi ko naman talaga gusto. Para lang masabing pasok ako sa grupo. Para lang masabing in ako. Gagawin ko yung mga bagay na ayoko. Diba? Para lang hindi ako ma-left out. Alam ba, ato, dati nag-basketball ako kahit ayoko. Pinipilit ko mag-basketball para maging masaya ako. Or para maging masabi na meron akong ambag sa grupo or pasok ako sa grupo. Ngayon kasi hindi na ako ganun na kung gusto niya mag-basketball kayo. Hindi kasi ako basketball player. Hindi ako marunong mag-basketball. Marunong pero hindi ako magaling. Tsaka hindi ako basketball player. Ayoko na ng basketball. Meron ako reason ba't hindi ako nag-basketball eh. Sa ano lang yun. Sa ibang content na lang yun. Huwag na dito. Kaya nga, hindi ko naman gusto talaga mag-basketball. Pero para masabing in ako sa grupo, mag-basketball ako. Kasi by doing that, by pushing yourself in an activity na hindi mo gusto, naisira mo yung sarili mo. Sinisira mo yung sarili mo by pushing yourself in. Even though hindi mo naman talaga gusto yun. You don't want that, but because para lang dahil sa sinabi lang ng kaibigan mo or dahil gusto mo na maging in sa grupo, ginawa mo, you are slowly ruining, naisira mo yung sarili mo sa ginagawa mo. So, ayun. Kaya kung ayaw mo naman talaga ng ginagawa nila, huwag mo nang ipilit pa yung sarili mo doon sa ginagawa nila para lang masabing in ka sa grupo. Okay? Yan. Pampito. Don't over-explain your side. Kasi may mga tao talaga na kahit ano pa explain mo, kung wala naman silang comprehension, kung baloktot pa rin yung utak nila, o kung wala silang utak, o kung masama naman talaga yung ugali nila, pag na-explain mo yung sarili mo, masama ka pa rin. Ganun pa rin yung paninawala nila sa'yo. Halimbawa ako, kahit paano explain ko sa sarili ko, side ko na hindi ako bading, hindi ako bakla, hindi ako bisexual, or hindi ako part ng LGBT. Kahit ano pa explain ko sa sarili ko na lalaki ako. Kahit ano pa explain ko sa ibang tao na lalaki ako, ano sa sarili ko? Ano sabi ko ba yan? Basta kahit ano pa explain ko sa mga tao na hindi ako bakla. Kung ano yung gusto nilang paniwalaan about sa akin, ay hindi pa rin yung mananatili kahit pa bigyan ko sila ng 100 million words. Kung hindi naman sila marunong mag-comprehend or kung masama talaga ugali nila, kahit pa anong sabi mo, hindi mo mapapalitan yung paniniwala nila. Diba? So, ayun. Kaya, wag mo na lang i-over-explain yung side mo kasi masasayang lang yung oras mo din. Masasayang lang yung oras mo na madami ka pa ibang pwedeng gawin besides sa pag-explain ng side mo. At namamanhid na naman yung paa ko. Oh my goodness, naalala ko yung gumawa ko ng tawag doon, yung gumawa ko ng reacting to my old videos. Hindi ko maramdaman yung paa ko. Maramdaman ko yung kaliwa kong paa, hindi ko maramdaman. Naglagay ka ng aray. Teka lang yung paa ko, hindi ko maramdaman. Parang ang bastang pa yung ganun, pa umuungol. Oh my god. Di nga ako napag-recording ng Minecraft. Teka lang kasi na didis ako sa ko. Hindi ko ayoko na, wait lang. Hindi ko gusto yung ginagawa ko. Dahil sa umanid lang pa ako, umuungol na ako dito.
Ay ko. Wait lang. Yung ano nga naman. Namamahili naman yung pa ako, sorry. Yung pa ako. Yung top item. Ang pangat lang, para akong umuungo lang. Alam mo, may ibang ginangyayari sa kanya. Nakakahit kasi yung pa ako. Oh my goodness, nakakahit yung kanan kong pa. Pangwala, don't listen to your haters. Listen to those who criticize you, not bash you. Magkaiba po kasi yung criticism sa bashing. Ang criticism is makakatulong sa'yo at ang bashing ay walang kwenta. Okay? Alam mo, sa criticism, eto, sarili ko, okay? Alam mo, patayin ko tong ilaw na to. Magbibideo ko ng ganito. Actually, crinitize ako dati nung parang ganito pa yung ano. Tapos, kung pwede ko lang patayin yung ilaw na to eh. Kasi, ewan ko ba yung camera dati ng cellphone ko, ang liwanag niya pag hindi naka-play yung video. Pero pag naka-play na yung video, alam mo ganito. Eto, pag hindi ko pa na-take, pero ganito na siya pag na-take ko na yung video. Or pag nagre-recording na ako. Ulit. Pag hindi po nagre-record, pag nagre-record na ako ng video. Hindi ko lang kung bakit. Sabi niya yung ilaw ko daw, ayusin ko yung ilaw ko. Pero nakabukas na yung ilaw ko, sadyang madilim lang talaga pag nare-record na yung video. Kaya nag-install din ako ng app, which is ito yung app na ginagamit ko sa pagta-thumbnail ko, sa paggawa ng thumbnail. Ito rin yung app na yun na ginagamit ko sa video ko dati para lang hindi maging madilim kahit na madiliwanag naman talaga sa bahay. Sorry. Hindi ko na alam. Ayaw na nga. Nakamasid kasi yung pa ako. Para talaga akong umal dito. Oh my goodness. Number 9. Huwag kang gaganti. The best revenge na pwede mong igante sa kanila, the best revenge na pwede mong gawin sa kanila is to show how successful you are. Hindi naman yung sasampalin mo sila ng pera mo or ng pangarap mo na ipakita mo lang sa kanila kung gano'n ka para ipakita mo lang sa kanila kung gano'n ka successful. Parang ipakita mo lang sa kanila kung gaano ka successful sa show them how successful you are. Alam mo, ako, content creator. Binabash ako. Ang gaganti ko sa kanila, sumikat ako. O sikat na ako. Pero hindi naman na boastful way, no? Para nga, pinakita mo na sa kanila, di ba? Kaya hindi ako makilig bag-unfriend. Pag halimbawa, tayong dalawan, nag-away tayo. Or binash mo ako. Or nagkaroon tayo ng hindi pagkakunawaan. Or basta, ayun, kaya hindi ako nag-unfriend sa Facebook. Nahayaan ko yung mga tao i-unfriend ako. Bahala ka dyan pag hindi tayo nagkaroon ng pagkakaunawaan. Hindi ka tayo i-unfriend, hindi kayo mag-adjust. Kasi gusto ko makita mo kung ano yung ginagawa ko, di ba? Ako, successful na ako. Kasi naman talaga ako successful. And last sa ating part 2 ay people bullies you not for your insecurities or not because of your insecurities, not because of your imperfection, but because they see something in you na hindi nila makita sa sarili nila. Binubuli ka ng mga tao kasi meron sila nakikita sa'yo na hindi maganda sa kanila. Diba? Halimbawa, bubulihin ka nila kasi halimbawa ako, I'll make myself an example. Binubuli ako ng mga tao, nasabihan ako na bakla. Dahil nga sa kabini ko, kakatsay ko, or dahil sa mga girl group na ina-idolize ko, nasabihan nila akong bakla. At yung paniniwala ko people bullies you, hindi dahil sa insecurities mo, sa imperfection mo, dahil sila ay inggit sa'yo. Na-insecure yung mga namubuli sa'yo, kaya ka binubuli nila. Okay? Tulad ko. Kaya ako binubuli ng mga tao kasi na-insecure sila sa sarili nila. Na-insecure sila sa akin.
na meron akong kayang gawin na hindi nila kayang gawin. Alam mo, tulad na lang ng pwede yung pagsayaw online na nag-post ako ng sayaw na hindi nila kayang gawin or hindi nila kayang tapatan yung ginawa kong sayaw. So, they are bullying you because of insecurity and jealousy. Okay? Hindi dahil ang pangit mo, hindi dahil sa imperfection or insecurities mo, dahil gusto ka nilang i-down, dahil nakikita nila na meron kang potential umangat sa buhay, and probably na nakakaangat ka na sa buhay dahil sila nasa baba pa. So, they will do everything they can. Bubulihin ka nila dahil nga ikaw nasa taas, sila naman nasa baba. Okay? So instead na parang ang isipin mo na lang, instead na bakit binubuli nila ako, or instead na ang sabihin mo sa sarili mo kaya kanila binubuli dahil sa insecurities mo, dahil sa imperfections mo, ang isipin mo na lang, binubuli ka nila kasi meron silang nakikitang maganda sa iyo na hindi nila makita sa sarili nila. Okay? So lang, wait for part 3, which is i-record ko na ngayon yung buong video. More likely lahat. Pero part by part ko siyang ginagawa. Alam mo nga, i-stop ko na yung video na to, tapos magre-record ako ng another one.